Hello, magandang hapon po sa inyong lahat at nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Ngayong araw na ito, ang kwento natin ay tungkol sa nangyari kahapon doon po sa Quadcom hearing ng House of Representatives sa Metro Manila. Ito po yung dating Batasang Pambansa. At dito po sa itong hearing na ito ay pang-11th na investigasyon na o hearing na ang naganap dito. At ang kanilang topic dito ay yung mga extrajudicial killing at saka yung drug war na nangyari noong panahon ng administrasyon ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo naman na sinabi ko sa aking video content kahapon na hindi naman ako Duterte loyalist at ako po ay isang Marcos loyalist, pero nakita ko yung pagpupursigi po ng ating dating Presidente Duterte na isolve po yung drug menace or drug problem dito sa ating bansa at naging very effective po yung ginawa niya. At ito po ay nagkaroon ng investigasyon kahapon, umabot po ng mula alas 10 hanggang almost alas 12 na ng gabi noong kahapon. At akala ang kung kayo ay nanood, lumalabas doon po na ang nag-surrender yung mga taga Kongreso, yung mga members po ng Quadcom Committee. Kasi si dating Presidente Rodrigo Duterte, ayaw niyang umalis. Gusto niyang, kung kinakailangan matumba sila lahat dahil sa puyat, dapat sabay-sabay silang matumba. At yun na nga, tinapos nila ng 11:45. So, kalain mo, 79 years old na yung mama, matandang presidente, at kayang-kaya niya. At marami pong nangyari dito. Pero alam nyo, ang media kasi ang pinapalaki yung mga may video na parang gusto niyang suntukin si dating Senator Leila de Lima dahil magkatabi sila. Ito yung mga pinapalabas na wala namang kakwenta-kwenta. Ito pa, yung isa pa, yung pagdampot niya ng microphone para ipalo sana kay dating Senador Trillanes. Wala, yun naman ang pinapalaki nila. Puro, puro, ano gusto nilang ipakita tungkol kay Presidente. Walang kwenta mga yan. Yun ang mga pinapakita ng mga, kung anong nakikita mo sa mga media. Wala yun. Hindi yun po yung substance. Ang substance po ng hearing na yon ay kung ano yung mga pronouncements ng dating presidente na siya po ay tinatanggap niya yung sole responsibility kung ano yung mga nangyari tungkol dito sa pulisiya niya bilang isang presidente. Alam niyo, hindi itong mga tao at sa mga congresswoman, hindi nila mapag-differentiate yung responsibility at saka accountability. Alam niyo, kami mga military commanders, kasi considered kami mga leaders. Kami po ay humahawak ng maraming tao. At ang number one principle po sa leadership is you take responsibility for your actions and the actions of your subordinates. Importante po 'yan. Hindi mo dapat ipasa yung responsibility sa ibang tao. Huwag kang maghugas ng kamay. Kung ikaw ay isang leader, importante po 'yan. Pero kung kinakailangan may palpak sa operation at kinakailangan may accountable, alamin kung nasaan yung kapalpakan. Kasi ang presidente, nag-uutos lang yan. Kagaya ko rin, naging commander. Ako, nag-uutos lang. Pero meron kaming plano or order na sinusunod. Very detailed po yan. Meron kaming tinatawag na operation order or operational plan. Yung operational plan, ito po ang plano.
Pero once na i-implement namin yung plano, gagawa kami ng panibagong plano, pero hindi na plano yon, operation order. Ibig sabihin, implementasyon na ng isang operasyon na ang mangyayari. At nandoon, detalyado po yon. Nandun yung chain of command, nandun yung communication, nandun po yung concept of operation, kung anong gagawin ng isa't isa na membro dito sa grupo or force or task force. So ganun po ka-detalyado. Ngayon, pagdating sa accountability, ang mananagot kung saan yung problema, nagkaroon ng palpak ng komunikasyon. Ang mananagot dyan yung communication officer. Kung merong hindi sumunod sa rules of engagement, isang sundalo o isang subordinate officer ang hindi sumunod, siya po mananagot. Pero sa overall, pagpalpak the whole operation, ang mananagot talaga dyan yung commander or leader. At dito, dito tinatanggap ng dating presidente yung responsibilidad. Pero yung accountability, dapat individual case po na titignan dyan kung sino talaga ang pumalpak at sino nagkaroon ng kalukuhan o wrongdoings. Ganun po ang ibig sabihin ng accountability at saka responsibility. Maliwanag po yan. At yun na nga po, yun ang main gist ng ngayon, dumating itong si dating Senador Trillanes na sa tingin ko, ako, kabalyera ko, graduate ako ng Philippine Military Academy. Kami po ay tinuturo sa amin ng pagrespeto, good manners and right conduct dahil disiplinado kami. Kung ano yung iutos ng nasa taas, at saka pina-follow po namin ang chain of command. Si Trillanes hanggang senador lang siya. Paano siya naging senador? Convicted criminal yan. Mutineer yan Ang bastos. Ito, maririnig nyo na sa akin. Bastos siya. Hindi man lang binigyan ng galang yung matanda. Hindi man lang niya sinabi, Mr. President, Mr. Duterte, or Mayor man lang. Ako, nababastusan ako Kaya tuloy, pinagsabihan ko yung mga kasama ko sa academy na kung pwede, tanggalin na sa roster ng graduates ng Philippine Academy itong si Trillanes. Ang bastos Ako nahihiya. Dinadamay kami na walang matitino kaming graduates ng Philippine Military Academy. At siya ay isang bastos. Anyway, yan kayo ng pinapalaki na sinasabing, ano naman yung pinapalabas niya? Excel, PowerPoint presentation. Paano mo may connect yung mga nakalista doon ng amount doon sa manager's check? Paano mo nalaman na manager's check galing sa mga drug lords? Dapat i-prove mo yan. 2016 pa yan. At hindi naman nag-file ng kaso itong si Trillanes sa any criminal court. Dapat sana, nung pagkatapos nag-presidente, si dating Presidente Duterte, nag-file na siya ng case, criminal case, para magkaalaman na. Kaninang umaga, meron akong nakitang video, nag-uusap si Attorney Panelo. Ito si Panelo, ito yung abogado ni dating Presidente Duterte. Nag-uusap sila, video call. Ang pinag-uusapan nila, sinabi ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, anyway, sabi niya, ikaw naman ang abogado ko, gusto ko mag-file ka ng libel cases against former Senator Trillanes. Ayon, doon natin malalaman ngayon kung anong mangyayari. Tignan natin. So, meron ng formal na pronouncement ng ating dating Presidente Duterte na sinasabihan niya yung kanyang abogado na mag-file ng libel cases against
kay Trillanes. So magandang kwento yan. Ako ayaw ko yung politika kasi, pero ito nakaka-high blood eh. Ayaw ko sana ma-high blood, pero itong inasal ni Trillanes talagang nakakaya. Pinapahiya kami mga graduates ng Philippine Military Academy. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Pasensya na kayo at medyo nagalit ako kasi hindi ko makatanggap-tanggap yung pinakitang kabastusan ng isa sa mga graduates ng Philippine Military Academy. At nasabi ko ito. Ako, pag mga ganun kasi, very emphatic ako at mula sa puso ko yung galit ko pag ganun mga bagay-bagay na nakikita ko na hindi binibigyan ng respeto ng nakakatanda sa kanila at siyempre ito ay dating ibinoto ng tao at siya po ay 6 na taon na naging presidente. Sana kahit man lang maliit na respeto man lang binigay mo doon sa tao. At ito nga na nga wala na siyang posisyon sa gobyerno at wala naman siyang bodyguard, wala siyang mautusan na kung ano-ano dyan, magbigay naman kayo ng galang, kahit kaunti lang. So yan lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!